Okay, back to interview mode muna tayo on a Thursday, September 14. Magandang hapon po sa inyo lahat, even though sa ilang lugar maulan dahil sa bagat. And for the first set of guests natin dito sa ating Wednesday, sa Thursday, triple header, sabi natin triple header. Ito, matagal natin siya kinukumbinsi na mag-Zoom interview. 4 years in the making. Pero na-champa natin siya dahil wagi siya ng gold medal all in the recent JJIF World Beach Cup sa Thailand. Mula sa Philippine Jiu-Jitsu team, let me welcome si Samantha Francis de la Costa Gumila. May dagdag na kasi bagong kasal po siya. Sam, Hmm. kumusta na? Magandang araw. Maganda, maulang umaga ay tanghali. Oo, batiin mo naman ang Okay ating mga naman. viewers sa Sports Corner. Hello, salamat sa mga suporta ninyo. Ang saya makakita ng like kasi may post kayo tungkol sa jiu-jitsu. Oo, and truly appreciated talaga ang aking mga ginagawa nga to promote and to expose sa yung sport ninyo, yung jiu-jitsu. Gaya ng iba natin mga sabihin natin mga stars na yun ng jiu-jitsu, sina Maggie, sina Annie, si Kyla, si Kim at iba pa. Sam, una sa lahat, ang tagal na tayong naghihintay para makapag-usap tayo sa Zoom lang, man lang. And I know you've been busy right now sa inyong ginagawa kasi naka-lunch break ka sa inyong office. Kamusta na po kayo? Long time coming ito na mangyari itong interview. At sakto, nanalo ka sa Thailand. Ano mangyari? Okay naman, medyo nag-slow down na from coming from a competition. So ngayon nagka-catch up na ako ngayon sa work, sa gym, tsaka sa training din naman. Para hindi tayo lumobo ng sobra. Kakakain. Oo nga kailangan makapag-recovery mode At of course, makabawi man lang doon sa times na hindi ka pa kumakain ng mga um, of course, ng mga gusto niyong pagkain syempre kasi you're on diet mode niya para sa yung competition mode. By the way, si Sam won the gold actually doon sa women's minus 52 kilograms doon sa Beach World Cup. But even before that, let's get to know more about you. Kasi tagal na tayong magkakilala ever since sa Facebook man lang. Kasi alam natin, kilala ka ng mga viewers natin, yung mga contemporaries mo sa national team, yung mga nakasabay nyo. So, sino nga ba si Sam? How started your career? At balita ko, ang talagang home court ninyo during that time ay yung Blue Eagle Gym. Diyan sa Yes. Ateneo. Kaso nga lang, as we all know, nabasa nyo naman sa news, mag-renovate, papagandahin, rehabilitate itong Blue Eagle Gym. Mhm. So, paano nagsimula si Sam? Ano, originally ang sport ko, badminton, high school. And then, nung nag-college, um, dahil yung PE namin sa college ay swertihan yun kung anong mapunta sa yung random number, yun yung chance mo mapumili ng PE. So dahil doon, medyo pangat yung nakuha kong number, yung mga natira, hindi rin ganun kaganda. So doon ako na-introduce sa judo. So, simula badminton, lumipat ako ng judo. And from then, tuloy-tuloy yung judo career ko until makagraduate ako ng college and master's. So, nag-UAAP din ako noon, nanalo din ako doon. And then after that, na-introduce naman ako sa Jiu-Jitsu mga 2014, 2015. So, simula noon, Jiu-Jitsu na yung ginagawa ko hanggang ngayon. Oo nga Kasi kilala natin si Sam, gold medalist sa Ateneo Judo Team. At yung pa talagang home court mo ay yung Blue Eagle Gym. Kaya nga, very lively yung mood ng mga supporters mo that time Yes, totoo yun. So, yun yung pinakamasayang feeling na maglalaro ka sa harap ng mga loved ones mo, tsaka yung mga schoolmates mo na kilala ka. Pero alos magkaparehas pala yung transition ninyo. O sabihin natin na similar yung moves ng techniques ng both judo at ang jiu-jitsu. Kamusta yung transition from a combat sport towards another combat sport na minal mo na yun? And medyo kakaiba rin yun kasi yung judo, mostly standing yun, na naka-judogi ka rin naman, pero naka-stand yun. So, ang panalo mo dun kung maka-throw ka ng maganda, ng perfect throw, o kaya makapag-pin ka or submit. Pero dito naman sa jiu-jitsu, ang panalo mo kailangan kahit sobrang ganda ng throw mo, kung ikaw naman ang nasubmit, matatalo ka. So yung
since lumipat ako, very, um, paano ba to? Yung mga panalo ko minsan, ubos yung time kasi sa score lang ako nakakuha dahil sa takedown o kaya sa judo throw, ganun. Pero yun yung tinatrabaho natin ngayon, yung mag-successfully transition to complete ground game para ano naman tayo, matuto tayo ng mga bagong bagay sa life natin. By the way, kailan ka nag-umpisa na mag-jiu-jitsu talaga full time? Full time, 2014, 2015, mga ganon. Kasi yung schedule naman ng jiu-jitsu na kaya siya pag nagtatrabaho. Kasi usually, mga working din yung mga kasama namin sa training. So, actually, mga start ng training, mga 7 p.m., 6 p.m. onwards. Ano. So, kaya siya sa pag-working ka. Pero sa national team? Sa national team, 2019, 20, ayun, mga 2019. Oo nga, Right before pandemic. oo nga, 4 years na sa national team si Sam. Ang tagal mo na sa national team. Ano yung ba yung mga significant improvements mo sa inyong growth? And ano ba yung mga memorable na achievements mo? At alam natin, muntik ka na maglaro sa SEA Games eh. Memorable sa akin actually, yung um, first ever travel ko with the whole team. Sa Thailand yun noong 2019. Kasi hindi siya yung konti lang kayo. Yung pinadala ng Pilipinas doon was a complete lineup. So, at least 2 persons per division. So, sobrang gulo nun, sobrang saya, sobrang alam mo yun, logistically, sobrang hirap niya ayusin at i-coordinate. Pero yung experience mo doon, yung kailangan sama-sama kayo, body system, yung ganun. Parang isa siyang field trip na may competition yung nangyari nun. So, very memorable yun. Kasi first siya, as well as nalo din ako ng gold doon. So, kaya masaya siya. Pero Tsaka at first least, time, ay go. sorry. Tsaka first time ko nag-cut ng weight abroad. So, hindi siya, kakaiba siya experience, pero at least na-experience ko siya. Oo nga, ganyan kahirap talaga na mag-lose ng weight. Of course, kailangan bantayan natin. Syempre, para achieve Oo. nga dun sa weight limit. At alam natin, ang tagal-tagal mo nang nawala sa spotlight. Although, di nawawala yung training mo with the national team. Even nung pandemic, nakapag-home training pa kayo. And when the pandemic, sabihin natin, back to normal na ulit ang sitwasyon lahat, balik ulit sa training mismo sa mats, sa dojo ninyo. Pero nagkaroon kayo ng opportunity muli na maglaro sa international competition like yung Beach World Cup. Pero bago yan, ito ba talaga yung una mong competition mo since the pandemic started or merong mga prior international competitions na sinalihan mo before? Actually, yung last kong competition nun yung World ng 2019. So, ever since nun, yung mga tournaments na salihan ko, puro local o kaya yung trials, national team. So, ito yung first ko na abroad since 2019. Okay, so this is actually the first ever competition magmula ng pandemic at all. At Yes. mukhang masaya ka na ulit na makapaglaro ka muli sa international level. But how do you prepare for this? Kasi alam natin, back to training mode na ang lahat. Meron kayong Sunday training with the Philippine Jiu-Jitsu team na magkakasama kayong puro babae. Pero at least nag-guide ng gusto para at least ma-improve yung skills mo, yung mga techniques nyo, at yung mga bantayan yung galaw ng mga kalaban mo doon. So, yung training namin, di naman siya nag-stop since nag-pandemic. So, sa bahay, kanya-kanyang training. And then, ngayon na nagbukas na lahat, yung mga ka-training ko, dumadami na, may mga lalaki, may mga babae. And then, mix na siya. So, nakakapag-ikot-ikot ng mga ibang gym. So, yun, nakaka-experience na ng iba't ibang klase ng katawan para ma-develop pa yung game. Kung makaintindi pa lalo ng iba't ibang klaseng game. To be Yun. specific, Sam, paano ka naganda sa physical side, sa mental side, and even yung nutrition side? Losing weight, ika nga, and always, malaga rin yung pag-adjust din sa weather. Kasi balita Oo. ko, halos mainit din sa Thailand, no? Actually, mahangin-hangin siya kasi sa beach side siya. Pero yung
araw ng competition mismo, hinintay pa nila mag-sunset kasi yung math, diretso sa araw. So, pinapunta kami ng 3 p.m. Nag-start yung competition, mga 5:30 or 6 o'clock na. So, grabe yun. As in, parang, ang dami mo nang naramdaman pa nagsisimula. So, preparation-wise, yung damit, dala naming damit was very, parang Pilipinas lang din and all. So, training-wise naman, syempre, di naman tayo nag-stop. So, so tuloy-tuloy lang din. Tapos, review-review ng game. Tapos, since in-announce sa amin yung competition, ano na kami, focus na kaming halos lahat dun sa game plan namin. So, kung ano yung plano namin gawin, kung magpo-pull to guard kami, or magpe-play kami ng takedown game. So, yun, hinasa namin yun. And then, sa nutrition side naman, since umakyat naman ako ng weight division, di na masyadong, di na masyadong deprived sa pagkain. So, ano lang sa bawas-bawas lang ng salty food, tamang moderation lang ng carb ng kanin and all. And then, ano pa ba? So, sa physical naman, pag nakakasingit, wait during weekends, o kaya after training, kaya pa. And then, of course, important yung sleep. So, natutulog ako every time I can. So, papunta sa work, o kaya pa uwi sa work, o kaya basta kung kailan pwede mag-sleep ako. Para at least kahit papano, rejuvenated ka, energized ka, para sa start ng trabaho o kaya sa start ng training. Pero alam ko during the competition, naka-work leave ka kasi alam natin, may Yes. day job ka na ngayon na ina-handle. So, at least very supportive yung mga kasama nyo dyan Yes. sa company. So, ano yung day job ninyo? Pwede nyo i-divulge sa atin yung inyong trabaho mo sa ngayon? Ngayon, nasa office ako ngayon, lunch break. So, I'm a marketing executive sa isang Japanese company. Ano siya, na called Takasago. So, we supply and manufacture flavors and fragrances to different companies. Medyo, siya. Pero ang marketing yung side ko, so very, lang, hindi siya as deep as yung ginagawa ng iba, but then, happy lang, creativity, gano'n. Siguro, supportive talaga yung mga workmates mo sa Yes, inyong yes, jiu-jitsu journey and of course yung international competition na inyong sinalihan at yes. mukhang nainggit sila dahil nakaginto ka. Ah. Okay naman, sumabog nga yung Viber nung nalaman nilang nanalo ako. So, very thankful ako for them for allowing me, like, leave and actually, um, and to allow me to leave, saka yung sobrang words of encouragement from them, very helpful for me. Okay, so let's observe nga yung nangyari nung nakuha mo yung ginto. Ah, dalawa lang yung laban mo yung semi sa finals. To be specific, taga Thailand ba yung nakalaban ninyo? O meron pag isa pang country, no? Pareho silang Thailand. Oo, parehas sa taga Thailand yun. So, two submissions against sa Oo. Thailand na Jiu-Jitsukas para makuha mo ang ginto. Paano mo i-assess yung nangyari? Yung observations and reaction nga dun sa inyong performance. Uy, sobrang saya ko nun kasi first time ko nanalo ng via submission. So, yun palang victory na sa akin nung nanalo ko ng first via submission. And then nung second din na nanalo ko, sobrang siya, yung training, ibig sabihin, nag-work, yung plan, nag-work siya. So yun. So, ina-affirm lang niya na sa tamang track ako nung training na program. Sabi mo nga, first time mo na makuha mo yung panalo sa submission. Dati-rati, via points ata, via Point decision. lang. Yung panalo ninyo, lalo na nung Thailand Open na 4 years ago, siguro nandun pa rin ba yung firepower para mag-submit, mag-takedown ng mga opponents? Kahit alam natin personally, napagod ka dun sa init ng panahon. At siguro, ano ba yung advantage ng paglalaro sa mats sa kaharap beach compared dun sa mismong indoor arena? Actually, parang nung personal experience ko was very, siya, hindi ka kasi pag indoor nagko-compete, lagi kang giniginaw na medyo stiff yung katawan. So, yun, kailangan mo mag-warm up ng mahusay. Pero nung experience ko nung competition, very warm na nung katawan ko, loose na ako. So, hindi masyadong madaming movement
movements and warm up activities yung ginawa ko. So parang ano lang, jog sa paligid, and then jumping jacks, ganun, para lang ma-elevate yung heart rate. But ano siya, masaya siyang experience sa mahangin. Tapos ang daming mga dumadaang tao na nagsa-stop para lang manood. Tapos parang, uy, ano yan? Ano yan? So, katuwa siya. Ayun. And what can you say na, of course, nagbunga na lahat ng aspirations mo. And finally, after a long break, during the pandemic nga, nagkaroon ka muli ng ginto on your very maiden international stint ninyo after 4 years. Ano ulit yung tanong? Sorry. Ano ba ang masasabi mo na nakuha mo lang yung ginto na Alin? inaasam mo na mangyari after 4 years? Wala, nakakatuwa lang na nagbunga siya kasi matagal din tayo nawala. Tapos matagal din yung training mo, hindi ka sigurado kung nasa tamang direksyon ka o tama ba yung ginagawa mo. Pero at least tosin yung mga modifications na ginawa ko sa game, yung mga changes, yung mga development sa game ko. Tama naman pala. So, papagpatuloy lang natin yung good practices dahil doon. Oo, and you have also contributed yung mga kasama ninyo with a huge medal all. So in total, nakuha na ninyo 4 golds, 6 silvers, and 2 bronze medals for the whole team, for the whole delegation na pumunta sa Thailand. And by the way, na-interview ko before, kung napanood nyo si Joanne Paulintan, at na-share niya sa atin yung mga aspiration, yung mga sinabi niya with regards nga dun sa open. Sandali lang, i-check ko muna yung mga ibang mga kasama mo na gold din. So parang ako, medalya, alos lahat ng mga miyembro. Pero at least nakuha nyo yung winning momentum nga. So, ano masasabi mo sa team efforts ninyo? Of course, to win the team and to bring home a medal pag-uwi. Actually, nakakatuwa siya kasi yung team spirit, lumabas siya especially nung competition day. Kasi isa lang yung coach na namin na nandun, tapos yung isa nasa kabilang side. So yung isang yun, paikot palipat-lipat lang siya. So nung may mababakante, tapos may maglalaro na, biglang may magsa-step up para lang mag-coach. Tapos mamaya, kunwari, after nung match, may isang player na walang ginagawa, siya naman yung magmamasahe sa arm. So tapos yung nag-weight cut, yung naghahabol ng weight, very supportive lahat na parang, okay, sige, kaya mo yan. Hintay namin makuha mo yung weight, ganyan. So, very, paano ba to? Very positive yung environment noon nung competition, before the competition, and even after. Very buhay na buhay yung spirit ng ano na, nag, may mga video nga kung nakita mo yung nagsasayawan kami during training. So, very light, very positive lang. So, regardless of the problems encountered, yung mga delays sa flight or yung mga problems sa boarding pass, ano lang, nag-ano lang kami, nag-go with the flow, and eventually yun nga, nakuha yung results. Okay, si Joanne Pauline Tan pala plus 70. Luan Gindani, Gian Dani o Luan Gutierrez nga pala doon sa minus 70. At si John Kenneth Menya yung 70 minus 77. Yan yung mga nag-gold. Apat po sila. Kasama na rin si Sam. So anong reaksyon ng inyong parents at yung mga relatives ninyo at workmates na nakita niyo sa Viber o nabasa man lang sa Sports Corner PH o sa ibang mga sources na nanalo ka pala ng ginto, ah? Ano, actually, mama ko hindi nanood kasi kinakabahan siya masyado. So, nagdadasal siya minsan pag ganun. So, ayun, sobrang saya niya na parang hindi niya alam na tapos na pala yung competition, nabasa na lang niya sa Facebook. So, yun, sobrang happy sila and sobrang thankful din sila na yung prayers gumana, yung good wishes gumana, and yun. And of course, safe kaming lahat na nakapaglaro at nakauwi din ng bahay. So, very, ano sila, very positive, very energetic, and even very enthusiastic sa lahat sa mga, sa panalo na naming lahat. Okay, so what's next for Sam? Alam ko ang nasa pwesto, yung main spot ata ng plus 52 si Maggie, no? O si Kyla. Mm. Sa B, ay sa no B, si Meg. Nasa main, ano. Pero sa Gi. Sa G, si Kyla, tsaka si Mara. Sa Okay, si 52. Maggie, si Kyla, o si Mara.
yung Sinara. mga competitors. Pero nasa Team B ka ngayon. So, anong susunod para kay Sam? Alam ko may mga national trials ka na Mhm. sasali ka prior to the international tournaments come next year na pag-aandaan mo. Let's see yung mga local competitions na try natin sumali dyan. May kalaro din, tapos try natin yan sa no-beat tayo magta-try. All And right, then, all right. And training. you have been also added a name sa yung pangalan mo. Dagdag apelyido nga sa pangalan mo kasi Oo. you are already married with another Mhm. partner na is into martial arts na rin. Si Yes, Anjo, Anjo Gumila, yes, ah. yes. Pakikwento niyo sa amin yung personal biggest achievement niya sa buhay, kung pwede. Yun yung natin, biggest update natin ngayong 2023. So, ayun, si Anjo yung husband ko ngayon. Ano rin siya, SEA Games bronze medalist din siya for judo nung 20 something. Basta yun, magaling din siya actually maglaro. Ano lang siya ngayon, very busy sa kanyang career bilang doctor. So, kaya ano siya doon. Kayaan niya na lang ako dito sa combat sport. Pero, pag may chance, nagtitrain din siya. Siya din minsan yung kasagutan ko pag kunwari may um, questions about the sport. Ganun. Oo nga, we're very, very proud of you sa inyong bago Thank you. ninyong buhay bilang asawa na ngayon, ha? At Mhm. we're so excited na magkaroon ka ng sariling pamilya very soon. Pero sa ngayon, more prioritize muna ang iyong chosen sport which is Jiu-Jitsu. At marami ka pang tao na magsisilbi sa ating national team, no? Marami ka Ano pang ulit, taon na sorry? nais mong iserve sa national team kahit alam ko you are being prepared pa sa inyong future family life, no? Oo. Ano naman? Salamat sa lahat. Ayun. Thank you for the Alright. opportunity. Yan, ganun. Ano ba nais mong ambisyon sa inyong jiu-jitsu career? My last question before we wrap up. Siguro more stations para lang malaman kung kaya pa makipagsabayan kahit medyo hindi na bata. And of course, para makita kung yung upgrade sa skills, upgrade sa techniques ay gumagana rin at mapagana rin sa international level. Ayun. Anyways, good luck with that. And again, congratulations on your una, yung gold medal sa JJIF World Beach Cup. And second, your personal life, medyo nag-upgrade na. At of course, meron ka ng partner in life na inyong makakasama abang buhay. Bagong kasalit si Sam and we're truly proud of your recent achievements na natin ninyo personally and even in sports. So bago tayo magpaalam, magpo-photo muna tayo, ha. Thumbs up and smile in 3, 2, 1. Okay. Sam, baka pwede ninyo mag-ingin ng inyong closing remarks. Sinong gusto mong i-shoutout at sino ang mga tao na naging inspirasyon mo kung bakit nakakuha ka ng gold medal? Go ahead. Sige, shout out kay Lord, of course, and also sa Amen, mga, amen. amen, kay Lord, sa family ko, kay one and only husband, sa friend, sa teammates ko, sa Sanville, sa Halcyon. Ayun, maraming salamat sa suporta sa mga office mates ko, sa boss ko. And sa mga training partners sa national team also. So, thank you so much. At of course, kay Sports Corner kasi minsan hindi nakakarating yung mga balita kasi konti lang yung nagko-cover sa mga martial arts. So maraming maraming salamat sa Sports Corner din kasi very active siya sa update sa mga tao tungkol sa sports aside from the main sports we know. So yan, salamat talaga sa like saka sa mga papuso ninyo sa mga posts.
Uy, salamat nga pala sa Ah, compliment sa amin para ipagpatuloy pa namin ang aming misyon na makapag-feature pa ng mga sports eh. At alam natin, kulang-kulang na yung exposure sa ibang media. Pero ito nga ginagawa natin, parang nauunaan kami sa mga ibang media. Pagdating nga sa pag-report nga ng mga competitions, maybe hours after the competition, nauunaan kami ng mga ibang media. Hindi sa pagmamayabang, pero at least para ma-share na rin ito sa ibang mga media na nagnanais yung mga report niya ng mga happenings at magkaroon ng mga parang build-up connections niya pagdating niya sa sports. And ano bang magiging susi mo ng tagumpay pag nakuha mo na yung susunod na goal? Ano bang magiging keys to success mo? Papayo mo sa ating mga manonood? ano lang, trabaho lang. Trabahuhin mo kung gusto mo talaga, hard work tsaka pasensya. Yun lang yung mga bagay na natutunan ko coming from 2019 until here. Kaya, ano lang, sagain lang talaga. Ayun, it's a pleasure to have you. So, Finally, nakausap na rin kita at sana tuloy-tuloy lang ang pakikipag-ugnay sa amin. Kung meron kang yes, mga mahalaga kang mga goals na makakamit mo at of course mga achievements na dinidesire mo and train hard and keep the yes. success growing and sana may pagpatuloy nyo lang ang inyong pagtatagumpay pa sa inyong jiu-jitsu career. Bye-bye po and God bless you. Thank you. Ingat ka.